Ang mapait na karanasan ni na Cross ay nagresulta sa kanilang matinding puot at galit sa mga tao, galit na maaaring maging dahilan ng muling pagbabalik ng curse spirit na representasyon ng hatred, si Mahito. At ngayon, lumabas na ang full chapter 8 ng Jujutsu Kaisen Modulo, kung saan dito nyo masasaksihan at maiintindihan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa mga Simorians. Matutunghayan nyo rin dito ang mga misteryosong nilalang at ang sikreto ng isang suko-level threat na individual, si Dabora. Yan at marami pang matitinding revelasyon ang inyong matutunghayan sa chapter na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag man nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng chapter ngayon ay Dolabal Bobid Mechika, first part o part 1. Nagsimula ang chapter sa isang eksena kung saan ipinakita ang isang bato habang may naririnig na nagnanarrate na binura at sinira ng gobyerno ang aming mga tahanan at ang lugar namin noon. Ang aming mga magulang ay lumaban hanggang sa huli, ngulit lahat sila ay nailibing na, kasama ang mga bagay na pinaglaban sana nila. At ang batong iyon na mahalaga raw sa kanyang ama ay para sa kanya ay isang ordinaryong bato lamang. Isinakripisyo pala ng ama ng nagnanarit ngayon ang buhay nito para lang sa batong iyon. Ayon sa nagsasalita, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya kung espesyal ba talaga ang batong ito. Matapos niyan, sa sumunod na eksena, ipinakita ang mga camps at tunnels habang maririnig ang boses ng isang Simurian na nagngangalang Dola na nagbabantay ng mga bata. Sabi na kausap niya, "Sige na Dola, pakiusap." Makikita naman si Dola sa loob ng tunnel, kausap isang matandang lalaki. Sabi ni Dola, "Di ba ikaw naman yung nakahuli sa kanila? Ikulong mo na lang sila at sentensahan ng ilang buwan o taon. Pagkatapos, ibalik na lang sila kung saan mo sila nahanap." Sagot naman ng matanda, "Yan nga ang problema ngayon. Kung paparusahan natin kaagad ng lahat ng bata, mapupuno ang kulungan at magugutom lang sila. At alam mo naman, Dola, bahalang gutom ang hindi mapipilitang magnakaw." Sagot ni Dola, "Mas okay na yan kesa ang mga tao rito sa ating lugang ang mag-handle sa kanila." Paliwanag naman ng matanda, hindi ito normal na mga bata. Kahit matatanda, walang laban sa kanila. Kaya kung ibabalik ko sila sa camp, kailangan ko pang magbigay ng malaking halaga sa mga tagabantay doon para lang magkaroon ako ng peace of mind. Napabuntong hininga si Dola at sabi, "Sige na nga, ako na ang bahala sa kanila." Pagdating nila sa kaloob-looban ng tunnel, makikita ngayon sina Maru at Cross na may mga galit na muka. Nang buksan ni Dola ang kulungan, nagulat siya at napatanong, "Nagdudoble ba ang paningin ko?" Sagot ng matanda, "Kambal sila. Sinabi ko na sayo, kanina mga bata sila." Maya-maya agad na kumilo si Maru habang si Cross ay nananatiling nakatayo. Mabilis na nagpakawala ng mga sipa at suntok si Maru, ngunit madali lang itong naiblock ni Dola gamit ang isang kamay. Hinawakan ta ni Dola ang braso ni Maru. Bigla namang tumalon si Cross, hawak ang isang kahoy na pamalo at sinubukang ihampas ito kay Dola, ngunit bago pa man tumama, hinahis ni Dola si Maru kay Cross, dahilan para bumagsak silang dalawa at mahilo, hindi na makabangon agad. Ngumiti si Dola at sabi, "Oh, mga energetic pala kayo ha. Mabuti yan kasi may trabaho akong ipapagawa sa inyo. Pero itong trabahong to, walang bayad." Sabay panghiting sabi ni Dola, "Gagawa tayo ng kanal." Pagkatapos ay ipinakita ang kanal na kasalukuyang ginagawa ni Dola, kung saan mismong siya ang nag-e-excavate ng mga bundok ng bato at lupa. Napakalayo pa ang dulo kung saan nakadugtong ang tubig. Dito naman kay Dola, sinabihan niya si Maru na magpapatuloy daw ito ngayon sa pag-e-excavate ng mag-isa lang. Ang gagawin naman daw ni Cross ay ilagay ang mga bato sa mga kahon o mga kulungan, kagaya raw ng ginawa ni Dola sa mga batong iyon. Kaya sabi naman ng dalawa, "Masusunod po." Pero ayon pa kay Dola, pagdating daw sa mga bato na nasa dulo, huwag na huwag daw itong gagalawin o hahawakan ni Maru at Cross. Sagot naman ng dalawa, "Masusunod po." Habang nagburbuhat ngayon ng mga bato ang dalawa, sabi naman ng matanda, "Ang lalakas at ang sisigla ng dalawang ito. Ang pagpapahandle mo sa kanila, Dola, ay isang magandang desisyon." Sagot naman ni Dola, "Hindi, binigyan ko lang sila ng merienda, kaya ganyan sila kasipag magtrabaho." Lumipas ang mga araw at minsan nadatnan na lang sila ni Dola na parehong may mga pasa kasi nag-away pala itong dalawang magkaibigan. Kaya sabi ni Dola, "Hindi ba talaga kayo natututo o sadyang gusto niyo talagang mabugbog? Kakabigay ko lang sa inyo ng trabaho ah." Kinabukasan, may nakita naman silang napakalaking bato na nakaharang sa daraanan.
Nilapitan ito ni Dola at sabi niya, ang laki nito. Mas malaki pa sa inaakala ko. Kaya sinabihan niya ang dalawa, tumabi muna kayo mga bata. Maya-maya, dinurog naman ni Dola ang napakalaking bato sa isang hampas lam. Dahilan para mamangha ng husto sina Maru at Cross. Tinignan sila ni Dola at sabing, anong problema? Habang nakikita niyang nakatulala ang dalawa sa gulat. Matapos iyon, habang nagpapahinga silang kumakain, tinanong ni Maru si Dola, bakit po kayo gumagawa ng kanal? Tanong naman ni Dola, tinanong mo ba yan kasi gusto mong maintindihan o gusto mo lang magtanong? Ngulit ipinaliwanag pa rin ni Dola ang dahilan. Kasi kung ikakarga namin ang mga pagkain mula sa diskante papunta sa lugar na tinatawag na Sharma, kailangan pa naming dumaan dito at mag-stop sa guild bago makarating doon. Pero kung matatapos namin ang kanal na ito, mas mapapabilis na ang biyale papunta sa Sharma. Sabi naman ni Maru. Ah, kaya pala. Simigaw naman si Cross. Pero bakit? Sinabihan naman ni Maru si Cross. Cross, pero simigaw pa rin ito kay Dola. Bakit ba tayo mga Lumirians ang gumagawa ng lahat ng ito para sa diskante? Sagot naman ni Dola. Ang paggawa nitong kanal ay matagal nang nakaplano at pinag-usapan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, sabi naman ni Cross. Pero, dahil ba yan sa mga Kalyans? Kaya ipinaliwanag ni Dola, habang ipinapakita ang mga nilalang na tinatawag na mga Kalyans, mga nilalang na itinuturing ng mga Lumirians bilang mga divine creatures. Makikita pa nga na sinasamba ng mga Lumirians ang mga Kalyans, mga kaibigan. Dagdag pa ni Dola. Subalit, ang ilang lahi sa ibang tribo ay gusto talagang ubusin ng mga Kalyans. Kami lang, mga Lumirians, ang hindi sangayon sa planong iyon. Dahil dito, nagresulta ito sa pagpatay sa mga Lumirians at sa pagkasira ng kanilang mga tahanan. Dahil tumutulok sila sa pagpatay sa mga Kalyans na para sa ibang tribo ay itinuturing na mga threat. Hindi na rin nakakapagtaka na umabot sa ganitong punto ang aming lahi. Pero kahit na ang mga Kalyans ay mga ngaso at kumakain ng hibang nilalang, hindi nila sinasaktan ng mga Lumirians. Sabi ni Dola na ang rehiyon daw na kanilang hinuhukay ngayon mga kaibigan para sa paggawa ng kanal ay dating habitat ng mga Kazelians. Noon habang pinaplano pa lang daw ang proyekto ng kanal, ay inatake raw ng mga Kazelians ang mga manggagawang mula sa diskante, dahilan kung bakit nahinto ang proyekto. Kaya ngayon, hindi raw nila ginagawa ang kanal na ito dahil lang dapat nilang gawin ito, kundi dahil sila lang daw, mga Lumirians, ang kayang gumawa nito. Wala na raw kasing ibang makakagawa pa sapagkat tanging mga Lumirians lang ang hindi inaatake ng mga Kazelians. Sagot naman ni Cross, hindi naman yan ang sagot sa tanong ko. Ang mga discountants o mga mula sa diskante, sila ang nagpalaya sa amin noon sa aming lugar. Sila rin ang naglagay sa amin dito sa tuyong lupain na walang pananim. Kaya bakit? Bakit tayo pa ang tumutulong sa diskante? Sagot naman ni Dola, ang ginagawa natin ngayon ay hindi lang para sa diskante, kundi para rin sa ating mismo. Maaaring hindi ito pangkaraniwang rason kung pakinggan, lalo na sa lugar natin kung saan ang kapangyarihan ng batayan ng lahat. Oo, malakas ako, pero may mga panahon talaga na hindi dapat gumanti. Hindi magbabago ang mga taga-diskante kung tayo mismo, mga Lumirians, ay hindi unang magpapakita ng pagbabago. Kailangan ng pagmamahal, lakas at pagsisikap para makamit ang kapayapaan at kasaganahan kasama ang iba kahit hindi natin sila kauri. Sabi naman ni Cross, hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Dola. Mabuhay at unlurad kasama sila? Ngumiti lang si Dola at sagot niya, ang sinasabi ko ay ang pagiging mabuting kapitbahay. Ang pagtanggap sa pagkakaiba ay magiging madali kung may common ground o bagay na pinagkakasunduan. At naniniwala ako na ang kanal na ito ang magiging common ground ng mga Lumirians at mga discountants, sapagkat ang kanal na ito ay magbibigay daan sa pagdaloy ng tubig mula sa Lumiran River patungo sa mga kampo at nayon. Kapag natapos natin ito, hindi na tayo mag-aalala sa baha kahit gaano pa kalaki ang mga water gate na itinayo nila. Ang tubig na ito ay magpapasigla sa tuyong lupa at higit sa lahat, makakatulong ito para mabawasan ang mga batang nagkakasakit dahil sa wakas, magkakaroon na tayo ng malinis na tubig. Matapos ipaliwanag ni Dola ang mga benepisyo ng paggawa ng kanal, sabi naman ni Cross, hindi ko pa rin maintindihan. Lumipas ang ilang araw habang nagtatrabaho sila,
Tinanong ni Maru, wala pa rin si Cross Leon? Sagot naman ni Dola, well, hindi ko siya masisisi. Yan din ang dahilan kung bakit madalas akong mag-isa sa paggawa ng kanal. Karamihan sa mga Lumiayans ay pareho lang mag-isip kay Cross. Habang naglalakad sina Dola at Maru, napansin nilang si Cross na nakatayo sa itaas, nakatingin sa kanila. Bigla namang nasorpresa si Maru at itinuro ang mga batong gumuho. Ha? Ang area kung saan tayo naghukay kahapon, kung saan natin inilagay ang mga bato sa cages, nasira! Sabi ni Maru. Nakita rin ito ni Cross at sabi naman ni Dola, mukhang sinadya talaga ito. Agad namang sagot ni Maru, hindi si Cross ang may dawa niyan, hindi niya gagawin yan. Narinig naman ni Cross ang sinabi ni Maru, habang si Dola ay nagpatuloy. Alam ko bata, ang kalahati ng mga nasa kampo ay hindi talaga nakakaintindi sa ginagawa ko. Maaring kagawa nito ng mga walang silbi, mga taong may ibang paniniwala. Naayos lang daw ni Dola ang lahat at sinabi niyang magtatrabaho na lang siya ulit. Tinanong naman siya ni Maru, hahayaan mo lang sila? Palalagpasin mo lang ang nangyari? Sagot naman ni Dola, sayang lang ang oras kung gaganti pa ako. Samantala, sa kampo naman ay maririnig ang usapan ng isang grupo. Sabi ng isa, nakakasuya na talaga yung pakikitungo ni Dola sa mga discountants. Narinig ko pa nga, binibigyan daw siya ng mga ginto ng mga yun. Sabi naman ng isa pa, well, yung ginawa nating pagsira sa cage na pinag-iimbakan ng mga bato tiyak na magtuturo ng leksyon kay Dola. Sagot naman ng isa, ang sirang ulo na yon, magpapatuloy pa rin yan sa paggawa ng kanal kahit anong gawin natin. Tinanong ng isa, so anong plano natin ngayon, Oski? Sagot ni Oski, sisiraan natin ulit. Mas madali ang manira kaysa maghukay. Bobo naman si Dola, palalagpasin pa rin yan ng paulit-ulit. Maya-maya pa ay pumasok si Cross sa kanilang tent at sabi niya, tama kayo, bobo talaga si Dola. Tinanong siya ng isa, sino pa tong batang to? Sagot naman ni Cross, dapat tinuruan kayo ni Dola gamit ang katawan, hindi ang utak. Habang nagsasalita pa si Oski, bigla siyang sinuntok ni Cross sa mukha. Kinabukasan, natuwa naman si Maru lang makita si Cross. Cross, nandito ka na pala, sabi niya. Sagot naman ni Cross habang patuloy sa paghuhukay, huwag kang magkakamali, nandito lang ako kasi ayaw kong makisama sa mga kagaya nila. Makikita rin na may pasasya sa isang mata. Nagpatuloy silang magtrabaho at sa paglipas ng ilang buwan ay napakalaki na ng kanilang progreso. Napuno pa nga ng mga bato ang mga cage kaya sinabihan si Dola na kausapin ng matanda dahil siya raw ang magaling gumawa ng bagong mga cage. May pagkakataon din na nagtanim sila ng mga puno. Nagtanong si Maru, bakit nagtatanim tayo ng mga kahoy? Sagot ni Dola, resistant kasi sa asin ng mga puno na ito kaya kapag nabulok na ang mga cage sa paglipas ng panahon, ang mga ugat ng mga puno na ito ang papalit at magpapatibay sa mga ito. Isang araw, nasira ang water gate dahilan para maanod si Maru, bagay na labis na ikinabahala ni Dola. Pagkaraan niyon, ipinakita ang napakalaking progreso ng tatlo. Napakalayo na ng kanilang nahukay at halos umabot na sa dulo kung saan naruroon ang tubig. Dumating ang ilang Lumirians at sinabi ni Jabaloma, ang council at mga elders ay nag-approve na. Ang buong village ay tutulong na sa construction at ang plano para gawing functional water gate ang kanal ay aprobado na rin. Namangha si Maru sa dami ng mga taong naroon. Tuwang-tuwa naman si Dola, inakbay niya si Jabaloma at sabi, ayos Jabaloma, alam kong gagawin mo to. Sagot naman ni Jabaloma, lagi kasing nauunahan ng lahat pero sa totoo lang hindi dahil sa akin kaya nakumbinsi ang mga villagers. Dahil yon sa'yo, ikaw lang naman talaga ang nagpupursige kaya naging posible to. Napansin naman ni Cross na naroon na rin si Oski para tumulong. Naalala niya sinabi ni Dola noon na kailangan ng pagmamahal, lakas at effort para mamuhay ng masagana. Tinawag ni Cross si Oski, lumapit at yumukos sa kanya. Patawad sa pagsapak ko sa iyo noon at salamat sa pagtulong mo sa amin ngayon. Ngumiti si Oski at sagot niya, ayos lang bata. Sumangayon din ang mga kasamahan ni Oski na masaya sa pagbabago ng batang Cross. Nilapitan ni Maru si Cross at tinanong, anong ibig mong sabihin ng sabi mong naiintindihan mo na? Ngumiti lang si Cross habang si Dola ay natawa. Nagtulungan silang lahat hanggang sa tuluyang umabot sila sa dulo.
Nakonekta na ang kanilang kanal sa kabilang dulo at tumubo na rin ang mga punong itinanim nila. Ang mga ugat nito ang siyang pumalit sa mga dating cage. Makikita ang mga Lemurians na masayang naglalaro sa ilog dahil meron na silang mga waterways papunta sa kanilang mga village. Ilang sandali pa, isang napakalaking barko mula sa Discountants ay dumaan sa kanilang kanal na napapalibutan ng mga punong kahoy sa gilid. Namangha ang tatlo, sina Dola, Maro at Cross, at proud na proud sa bungamang pinaghirapan nila. Huminto sandali ang barko sa harapan nila habang si Dola ay nakatingin sa kanila at itong mga diskanta naman ay makikita na nakapingin din sa kanila at may mga sungay silang mga kaibigan gaya ni Deborah na pag-uusapan natin mamaya. Makikita naman si Maro na nakangiti at nakatingin din sa kanila, ngulit si Cross ay neutral pa rin ang kanyang emosyon dito. Matapos niya ay dito sa loob ng tent ay maririnig naman si Dola na nagsasalita na sabing nagpadala raw sa kanila ng request ang diskanta na gusto raw nito na gumawa sila ng mga pier para makahinto raw ang mga bangka o barko, pati na rin ang mga seaman mula sa Discantants. Bagay na nagpainis naman kay Oscar, sabing, "Mga aruganteng walang hiya!" Sagot naman ni Dola, "No, huwag ka naman ganyan. Sila naman ang daw ang magpuprovide ng supplies at budget dito. At saka maaring magbibigay ito ng advantage sa atin." Tanong naman ni Oscar, "Nasaan paraan?" Sagot naman ni Dola, ang kanilang ekonomiya ay posible na raw talagang sasagana dahil sa proyektong ito. May napansin naman dito si Cross kay Jabaloma na parang hindi ito natutuwa. Kaya sabi ni Cross, "Jabaloma." Nagsalita naman si Jabaloma na sabing, "Ibig sabihin." Sagot naman ni Dola, "Tama ka. Ang pagtitrade daw ng Lumiria at Discantan ay magsisimula na raw ulit. Bagay na ikinatuwa ng lahat except na lang kay Jabaloma na napansin ngayon ni Cross." Sabi naman ni Cross sa isip niya, gaya na lang daw sa kanilang mga magulang noon, ang anak din daw na babae ni Jabaloma ay napatay dahil sa isolationist policy ng mga diskante. Pero sa kabila raw ng lahat ng iyon ay hindi raw niya nakita si Jabaloma na nagalit o naging bitter sa nangyari. Sabi naman ni Jabaloma, 10 taon na pala talaga. Sabi naman dito ni Cross habang nakatingin kay Jabaloma na noon ay maaring nailibing na raw ni Jabaloma sa kaloob-looban nito ang pagluluksa at ang pagtatanong sa sarili kung bakit ang anak pa raw nitong babae ang kinailangang mamatay. Kaya nirerespeto niya raw talaga si Jabaloma dahil dito. Matapos niyan ay sinimulan na nila ang pagpaplano sa pagkukonstruct ng mga pier. Sabi naman ni Dola na kailangan na raw nilang magdesisyon sa kanilang susunod na gagawin mula ngayon, kung palalawakin pa nilang kanal. Dahil kung ganon, mag-aalaw daw ito ng mga ship na makapaglagay ng anchor nang hindi sila mamumroblewa sa baha. Tanong naman ni Jabaloma na paano kung gagamitin daw nila itong sandstone area? Sagot naman ni Dola na mukhang malapit lang daw iyon sa area na pinakamalalim na parte ng ilog kaya kailangan din daw nilang ikonsidera ang water level sa kanilang paglalagyan ng pier. Matapos niyan ay makikita naman na nagse-celebrate na sila at nag-iinuman dahil sa successful canal project. Habang nagse-celebrate sila ay nagnanarrate naman dito si Cross na sabing, kung nasa rock bottom ka na raw sa buhay mo o nasa pinakailalim ka na talaga na parte ng buhay mo, ay wala ka na raw talagang ibang mapupuntahan kundi ang papunta na lang sa itaas. Nagsimula raw sa araw na ito na taon-taon nilang tiniis ang masasabing rock bottom ng kanilang buhay. Ang buong akala niya mula sa araw na iyon ay aangat na sila at makakalawa sa rock bottom situation. Subalit, dumating daw ang isang araw na bumago ulit sa buhay ng mga Lemurians na ang nanganganak daw na babae ng chiefta at head ng Discantan ay kinain daw ng mga kalyan. Man, grabe! Imbes na magiging smooth na ang lahat ay nangyari ang isang trahedya. At maaring ang chief na iyon na kinain ng anak na babae ng mga kalyan ay si Deborah. Since na ibang-iba naman si Deborah kina Cross o Jabaloma kasi may sungay din si Deborah mga kaibigan, kaya malaki ang possibility na isang Discantan si Deborah. Ang theory ko rito mga kaibigan sa kung bakit naging sunod-sunod ngayon sina Cross kina Deborah despite na magkaiba ang kanilang lahi ay dahil sina Maru, Cross at Jabaloma na lang ang natitirang Lemurian na mapapakinabangan ni na Deborah at ang 50,000 na mga refugee na nasa loob ng mothership ay discantant pala na umalis sa kanilang planeta dahil sa threat ng mga kalyan kasi ang mga non-Lemurian lang ang pinagpapatay at inaatake ng mga kalyan. Posible rin na sa 50,000 na refugee na iyon ay may mga Lemurians din doon mga kaibigan, although mas maliit lang ang bilang nila kumpara sa mga Discantants.
Also, speaking of Kalyan, nabanggit din ni Maru noon ang pangalan na ito o ng nilalang na ito noong pinalabas ng matanda ang guardian spirit nito na inakala ni Maru na si Kalyam. Either way, excited talaga ako sa kung paano mag-unfold ang mga pangyayaring ito. Kasi sisisihin din talaga ang mga Lumerians dito mga kaibigan sa pagkamatay ng anak na babae ng chief. Kasi ang mga Lumerians lang ang sangkot sa pagpatay sa mga Kalyan kasi wino-worship na nila o kinukuhang divine creature sa mga Kalyan. Na marami nga rin ang pana na nakakasense ngayon mga kaibigan na posibleng sa susunod na mga chapter ay may gagawing sakripisyo si Dola o mamamatay talaga si Dola. Isang pangyayaring bumago talaga sa buhay ni Cross. Ngunit ang lahat na yan at ang susunod na mangyayari ay malalaman natin sa susunod na chapter. Kasi dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video, like, comment, follow, or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.